Pamilyar ba kayo sa lutong ito o nakatikim na kayo? Kung natikman nyo ng lutong ito, anong tawag sa lutong ito? Napakasimpleng luto pero masarap. Kaya naman uumpisahan ko na magluto at maghihiwa na ako ng puting sibuyas. Depende na sa inyo kung anong klaseng hiwaan ng sibuyas ang gusto niyo. At naghiwa na rin ako ng bawang. At naghiwa na rin ako ng kamatis. Ito yung kamatis na galing sa garden na hinarvest ko nung nakaraang araw. At meron akong binili 1 kilong pata ng baboy. Ito yung malinis na. At binabad ko na itong black eyed peas sa tubig or pusi or pinablad kung tawagin sa Ilocano. At hindi ko na nga patatagalin. Umpisahan ko na nga magluto. Nagpainit na ako ng wok at nilagyan ko ng mantika at nilagay ko na rin yung hiniwang sibuyas. At nilagay ko na rin yung hiniwang bawang. Ito yung bawang na hinarvest ko nung nakaraang buwan pa. Malaking tulong talaga tong hinarvest kong to. Mga 1 taon na yata namin gagamitin. At syempre, nilagay ko na rin yung mga hiniwa kong kamatis. Ito yung mga kamatis na hinarvest ko sa my garden. Maganda talaga pag meron kang mga tanim na gulay sa bakuran. Napakalaking tulong nito lalo na't nagtataasan ng mga bilihin ngayon. At nilagay ko na rin yung pata ng baboy. Isasangkutsa ko lang to hanggang mag-iba yung kulay. Pwede naman kayong gumamit ng pork ribs. Pata ng baboy lang ang ginamit ko para naman mas malaman. Pero depende yun sa inyo kung anong gusto niyo. At syempre, hindi mawawala sa akin ang durog na paminta. Depende na sa inyo kung gaano kadami ang gusto niyo ilagay. At syempre, sa Ilocano dish, hindi nawawala ang bagong na isda. So yan, naglagay ako ng bagong na isda. Depende na rin sa inyo kung gaano kadami ang gusto niyo ilagay. So akin lang itong hahaluin. At nilagay ko na rin ang black eyed peas or pusi or pinablad kung tawagin sa Ilocano. Ang black eyed peas or pusi ay merong benefits yan. Ito yung nagbibigay ng beta-carotene. Shoutout sa mga Ilocano. Sino nakakalam at pamilyar dito? So yan, naglagay ako ng isang pork cube para naman mas malasang ating ulam. Naglagay ako ng tubig para palambutin ang ating pata ng baboy at ang pusi. So yan, ating hahaluin at pakukuluin ng 1 oras or hanggang lumambot ng pusi at ang pata ng baboy. At pagkatapos ng 1 oras, sigurado malambot na ito. At naglagay din pala ako ng 4 na berdeng sili. At syempre, kailangan nating dagdagan ng gulay. At naglagay ako ng dahon ng sili. Ito kinuha ko lang sa my garden. O diba, ang laking tulong pag meron ka mga tanim na gulay sa bakuran. Sariwa na, libre pa. Masarap kaya ang gulay. Itong dahon ng sili, meron kang makukuha mga benefits dito ha. Ang benefits ng dahon ng sili ay para i-boost ang ating immune system. Yung iba nagluluto nito, naglalagay ng dahon ng palaya o dahon ng malunggay kung meron kayo. Dahon ng sili ang nilagay ko kasi yan ang meron ako sa bakuran. Hindi na ako naglagay ng asin dito ha. Yung alat at lasa ng bagong isda, sapat na sa akin yun. Pero depende na sa inyo yun. Kung natatabangan naman kayo, pwede nyo pang dagdagan ng bagong isda. O diba, simple lang, walang masyadong rikado. Ano pang hinihintay mo? Isama mo na to sa menu list mo. Siguradong magugustuhan ito ng pamilya mo. At syempre, mapapadami ang kain mo at buong pamilya. Sa itsurat amoy pa lang, nagugutom na ako. Tara, kain tayo. Kain, say kain. Galing nga. Kain ka na rice ha? It's a chicken. No, not chicken. Pork yan. Yummy. Kain si Yumi ng rice. Kain. Hindi ko pala natawagan ng bibig. Sige, kain. Kain po. Say, kain. Kain. Po.